sa inyo. Minsan nyo na po akong tinulungan at lagi nyo palang tinutulungan. Ngayon po, sana po, dito po sa laban po na to, sana po, isama niyo po si Ate Sara Diskaya. Dahil kung ang ating magiging ina ng lungsod ng Pasig ay kapitbahay lang natin, hindi na tayo para magpunta pa sa subdivision para hanapin kung sino ang ating mayor. Di po ba? Ito po, nandito lang, abot kamay po natin. Kakatukin lang natin kung wala man sa City Hall, siguradong nandito lang po sa kanyang bahay. Di po ba? Napakapalad po nating mga taga-Bambang. Kaya po sana, mga kabarangay ko, ako po'y humihingi ng pabor sa inyo. Bigyan po natin ng pagkakataon ng isang Ate Sara Diskaya. Dahil alam niyo po, napakakami po ng pangarap niya para po sa ating lungsod. Alam niyo po, pangarap niya, hindi lang po pagdating sa kalusugan, pang-edukasyon, pabahay, yan po ang mga gusto niya mangyari. Kasi sabi nga niya hindi pwedeng puro okay lang ang lungsod ng Pasig. Di po ba? Okay dito, okay dyan. Dapat better Pasig tayo to a smart city. Yan po ang gusto ni Ate Sara. Gusto niya magkaroon ng sariling ospital ang mga senior citizen. Di po ba? Nang hindi na po tayo nahahalo sa ating general hospital. Gusto po niya ng dekalidad na paaralan, dekalidad na pabahay. Alam niyo po, ayaw po niyang mangako sa inyo eh. Ang gusto po niya mangarap pero kasama po kayong lahat. Alam po niya, nabugbog na ang Pasigueño sa puro pangako po. Kaya gusto naman niya, mangarap siya, kasama po ang buong Pasigueño. Kaya mga kabarangay ko, sana po, tangkiligin po natin yung sariling atin. Sinasabi nga po ng ibang barangay, pag kami nagko-caucus, sabi nila, napakapalad ng barangay Bambang kasi nasa inyo ang susunod na magiging mayor ng lungsod ng Pasig. Alam din po natin na pag ang Bambang ang nagdala ng isang kandidato, siguradong panalo na po sa buong lungsod ng Pasig. Ilang leader na po ang nanggaling sa atin, di po ba? Isa po si ating Konsehal Reggie Valderrama na hanggang ngayon, konsehal po ng ating lungsod. Pero nakita niyo po, iba po yung meron tayong representasyon sa lungsod, di po ba? Iba po yung meron tayong kinatawan. Yan po ay yung sa katayuan po namin. Katayuan ko po. Kaya sana po, mga kabarangay ko, nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan po natin si Ate Sara Diskaya. And mararamdaman niyo po kung ano po ang tunay na serbisyo at malasakit po para po sa ating lahat. Kaya sana po, Barangay Bambang, buhatin natin si Ate Sara papunta po sa City Hall. Kasama po kayong lahat. Siyempre, kasama niyo na rin po ang inyong lingkod. Alam niyo naman po ang aking naging trabaho. Di po ba? Ayaw ko na lang magsalita pero nasabi ko nga sa inyo, kayo po ang buhay na saksi kung ano po ang ginawa natin sa Barangay Bambang. Kaya muli po, Barangay Bambang, Cap JR po, kasama niyo po sa anim po na pagpipilian niyo. Muli po, maraming salamat. Kailan po ang ating halalan? Ako po ay number 12. Ano po ang aking numero? Okay, Cap JR po. Number 12 po tayo sa May 12. Maraming salamat po. Muli isang malakas sa palakpakan ang ating number 12 sa ating balota, si Cap JR Samson. Vice Mayor po, trabaho natin pamunuan ng sangguniang pawingsod na gumagawa ng mga ordinansa at resolusyon. Sisiguraduhin natin ang lahat ng plano ni Mayor Sara ay mabibigyan ng karapatang suporta sa pamamagitan ng local legislation at budgeting. Priority natin yung Smart City Plan. Kapag sinabi mo kasing Smart City, parang ang tingin high-tech lang. Ang plano ay gamitin ang teknolohiya para mas lalong mapabilis ang serbisyo sa mga bayan. Halimbawa, if available online ng information, kung sino ang mas nangangailangan ng anumang serbisyo, makaka-responde agad tayo. Alam agad natin kung na-distribute at tatanggap ng mga Pasigueño yung kanilang mga ayuda o kung paubos na ang libreng distributed maintenance medicine ng ating mga minamahal na lolo at lola.
makakabili agad tayo bago pa talaga maubos yung mga supplies. Asahan din po ng ating mga batang Pasig na lalaganap ang iba't ibang sports development programs dito sa lungsod ng Pasig. Ang gusto po namin ni Ate Sara ay guminawa ang buhay ninyo at matulungan kayong maabot ang inyong mga pangarap sa buhay. Kaya ako po ay magiging katuwang niya sa paglalatag ng mga plataforma para sa Pasigenyo. Isa pong malaking karangalan na maging bahagi ng Team Kaya This. Mula pa noong ako'y naging Sangguniang Kabataan member, counselor at vice mayor ninyo, nagdaan man ang iba't ibang sakuna tulad ng Ondoy at COVID-19 pandemic. Asahan po ninyong ako po ay laging nandito kasama ninyo at palaging nandito para sa Pasigenyo. At makakasiguro ka, iyo ako, Ate Sara. Nagsilbing bilang Vice Mayor ng Pasig sa loob ng 3 termino mula 2013 hanggang 2022. Iyo ang mabilis na serbisyo sa Smart City, ang boses ng kabataan, ang love na love ng ating mga lolo at lola, isang malakas na palakpakan, Vice Mayor Iyo Caruncho Bernardo! Magandang gabi ho. Sino ba ang nagugutom na ho? Sige. Una-una ho, kami pong lahat ay nagpapasalamat. Ang buong Team Kaya This sa pamumuno ni Ate Sara ay nagpapasalamat dahil binigyan niyo kami ng oras niyo ho ngayong gabi. At kami na rin ho ay nagbibigay pugay kay Prodel sa inyo po masipag na mga kagawad sa mga SK dahil ho sa permiso. At kami na rin ho ay humingi ho ng pasensya sa konting abala ho dahil ho dito sa kasado ho natin nagawa ito pong focus. Ito ho naman ay paminsan-minsan lang naman. Para ho ang lahat ng Pasigenyo ay malaman kung ano ho ang pangarap ng bawat isa. Tulad ho dito sa Bambang. Sino pa ho dito ang nakakakilala ho kay dating Mayor Caruncho? Marami pa ho. Sino ang nakakilala kay, nung araw pa ho ito, anong araw na ya? Kay dating konsyal Hector Reyes. Yung artista ho. Hindi, nakwento lang naman. Hindi. Alam niyo ho kasi kapag nandito ho ako sa Bambang, nung panahon ng lolo ko ay si Kakanor. Hindi ho ba? Si Mang Kanor. Ang anak niya ho ay si Consul Reggie Valderrama. Kahit pa ho ng araw, palagi kong sinasabi kay Consul Reggie, ako, bilang apo ni dating Mayor Caruncho, ay palagi nagpapasalamat sa serbisyo niya dito sa lungsod ng Pasig. Kasi ho, si Consul Reggie ay isang tao ho na hindi ho ako iniwan kahit saan laban po. Kaya ako sa mga tiga-Bambang ako rin ho ay palagi nagpapasalamat at alam ko naman na kung gaano nyo huminahal ang isa pong Consul Reggie Valderrama, ayun din ho ang ibibigay nyo pagmamahal ho. Sa kanya naman hong anak ng magpapatuloy ho, palakpakan po natin, Consul Rex Valderrama. Yun naman ho nagsalita ho kanina ho, magbibigay pugay din ho ako dahil mula ho 2006 ay matagal ko na ho siyang kakilala ho. Pagdating ho sa sports, sa kabataan, matagal niyo hong naging kapitan ho dito sa Barangay Bambang. At ang sabi niya nga ho kanina, ay kailangan ho meron hong tiga-Bambang na representante. At kung gugustuhin ho ninyo, gawin niyo na hong dalawa. Kasi ho dalawa ho ang tiga-Bambang. Palakpakan po natin, Consul JR Samson. Kapag tinatanong ho ako, bakit ba palagi mong inuunang binabanggit ang ating po mga lolo at lola? Maaga ho kasing na-inlove ang nanay ko. Maagang na-inlove at maaga din ho nag-hiwalay. Kaya ako ho, lumaki ho ako sa pangangalaga ho ni dating Mayor Caruncho. Dito lang ho kami sa may rotonda nakatira. Sa Kapasigan ho. Kaya ako palagi kong sinasabi, dito ko napatunayan na mas mahal pa ho ng lolo at lola ang apo
kesa sa sariling anak. Noong pong 2021, kami ho nila Consel Reggie, nila Consel Ping, meron ho kaming pinasang batas. Ang tawag ho dito ay Social Pension Fund. Kapag kayo ho ay 65 years old, hindi ho kayo pensyonado ng SSS, pati ho GSIS, ay meron ho kayo matatanggap na 500 pesos. Meron na ho ba tayong mga lolo at lola na nakakatanggap po na 500 pesos? Meron na po. Wala pa ho. Ilan taon ho kayo, Nay? 62. Ang sabi ho ni Ate Sara, bakit hindi na ho natin baguhin yung pong batas? Pagtungtong nyo ho ng 60 ng senior, bakit hindi bigyan na ho natin lahat ng tigpa 500 pesos buwan-buwan? At kahit kayo ay pensyonado ng GSIS, pati ho SSS, ay makakatanggap na rin ho. Yun naman ho nakakatanggap na ho sa ngayon, ay magiging doble na. Hindi ho ba? At noong pong 2018, meron ho kaming pinasang batas ho ang inyong pong council. Mula ho 2,500 ay magiging 3,000 na ho ang tatanggapin ng ating pong mga lolo't lola, hindi ho ba? Magkano ang natatanggap ninyo ngayon kapag Pasko? 3,000. Itatanong ko ho kayo, Barangay Bambang. 2018 ho namin pinasa, ngayon ho ay 2025 na ho. Ilang taon na ho ang nakakalipas? 7 years na ho. Tatanong ko ho kayo, magkano na ho ba ang gusto nyo ho matanggap ngayon darating na Pasko? 5,000. Kailan nyo ho gustong matanggap? Ngayon. Ha? Sino ang gustong makatanggap na ho ngayon? Sige ho, ganito ho Meron ho ba kayong mga Gcash? Meron ho. Kasi ho, bawal ho ngayon dahil election ban. Pero ho, magkasundo tayo. Kapag kami ho ay madedemanda, sasamahan niyo ho ba kami sa presinto ho? Ho? Bibisitahin niyo lang ako. Bibisitahin na lang. Nagalaman sa election. Sa atin hong mga magulang, alam naman namin kung ano ang mga pangarap ninyo sa buhay. Yun ay mapagtapos ng pag-aaral ang inyong pong mga anak. Alam niyo nung araw kapag ako ay nakaka-75 o 76, minsan natutuwa ang lolo ko nung araw. Ang tawag ko dito ay pasang awa. Alam niyo ho, Barangay Bambang, ang lungsod ng Pasig tayo ang pang-apat na pinakamayaman ho sa buong Pilipinas. Baka naman ho, panahon na din para mas lalong maingganyo ho mag-aral ng ating po mga kabataan at maging malaking tulong din sa mga magulang. Bukod sa natatanggap ho natin ng mga libre. Noong araw pa ho, libreng PE uniform, school uniform, sapatos, bag, at iba't iba pa po. Baka naman panahon na para makatanggap na rin ho kahit ho 500 pesos buwan-buwan ang lahat ng mga mag-aaral ho natin dito sa lungsod ng Pasig. So mga kabataan, sino ang gusto na magkaroon ng baon? Hindi kasi ho, malaking tulong din ho sa mga magulang ho At sa ating po mga scholars, ang pangarap ho ni Ate Sara ay madagdagan ang inyo pong mga natatanggap. At kahit yung grade point average lang ho, kahit hanggang 85 na lang, kasi nahihirapan na po yung pong mga medyo mas matatalino po natin ng mga kabataan kapag lumalampas pa ho ng 85. At sa atin naman po mga solo parent, pwede ba makita ho ang kamay ng ating pong mga solo parent ho? Sa ating pong mga pinagmamalaking solo parent. Alam niyo ho, sa mga solo parent, alam natin kung ano ang mga problema ng solo parent. Mahirap pong magpalaki ng anak nang nag-iisa ho, hindi ba? Kaya ho, kailangan talaga ng suporta ng inyong pong pamalaan. At nung nakausap po
ang mga iba't ibang grupo ng solo parent. Ang isa ho sa sinasabi ho nilang problema, tay, yung apo nyo. Ano na po, tay? Pinagtatago nyo yata kay tay eh. Nandito ako sa kabila. Mausa na. Ano masabihin ko? Kaya ho sa mga solo parent, isa ho sa problema ho nila yung pong trabaho. Kaya ang sabi ho ni Ate Sara, tay, si ba tayo? Okay ah.